Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yung boses ko ba naririnig? Opo, clear po. Okay. Mag-start tayo. Pakibasa nga. Sino ang pwedeng magbasa? Assalamualaikum. Okay, wa alayhi salam wa rahmatullah. Okay, ikaw ang magbasa. Pakibasa nga yung Salam. ng pananampalataya. Mga haligi ng pananampalataya. Ang pananampalataya kay Allah, sa mga anghel niya, sa mga Kasulatan niya, sa mga sugo niya, sa huling araw, sa pag-akda, sa kabutihan nito at sa kasamaan nito. Okay, alhamdulillah. Yan ay natalakay na natin yung una, kasimulan natin. Yan ang Ang pananampalataya kay Allah. Yan ang pinakamahalaga, yung pananampalataya kay Allah. Allah. At yung sunod na slide na yan, na ang pananampalataya kay Allah na atin ang natalakay noong nakaraan, nangangahulugan ng pananampalataya, una, sa kanyang kairalan. Ibig sabihin na siya ay existido. Pangalawa, pananampalataya sa kanyang rububiya, di pa natin ito nasimulan. At ang ikatatlo, sa kanyang uluhiya. At ang ikaapat, sa mga pangalan at mga katangian niya. Ang nasimulan na natin, pananampalataya sa kairalan ni Allah. Okay. Na ang pananampalataya sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay may mga patunay na nasimulan na natin yung number 1. Okay, mapansin nyo palagi number 1 pa lang nasimulan natin. Ang number 1, ito yung mga patunay. Ang unang patunay, yung matino nating naturalisa. Pangalawa, ang lantay na pag-isip. Ikatatlo, ang nasasaksihang pagkadama at ang tumpak na batas. Okay. Balik tayo sa number 1. Ipagpatuloy natin itong number 1 na patunay. Yung matino nating naturalisa. Ang tinutukoy dito, ito yung ating natalakay, na ang tinutukoy sa matinong naturalisa, ito yung original na pagkakalikha sa atin ng Diyos. Natural na pagkakalikha o likas na pagkakalikha sa atin. Ang kalikasang hindi pa siya na-impluensyahan ng nakagisnan nating kaugalian at paniniwala. Paki-mute muna yung ating mga mic para malinaw yung ating Visual Pro? Okay mga kapatid, paki-mute muna yung ating mga mic. Okay, tuloy natin. At ang matinong naturalisang ito po, natalakay na natin na kumikilala sa kairalan ng nag-iisang dakilang tagapaglikha. Na kung saan sa panahon ng mga sakuna, yung mga sakuna, dumadating yan sa tao, kagipitan sa kanyang buhay, na maring nakataya yung kanyang buhay kahit nabago na ang kanyang matinong naturalisa dahil nga sa nakagisnan niyang bansa, nakagisnang bayan. Halimbawa, ang nakagisnan niyang bayan at pamilya, hinubog sa prinsipyong komunismo, na ang prinsipyong komunismo hindi naniniwala na mayroong Diyos. Walang Diyos na tagapaglikha. Pero ang taong ito, kapag ka nagipit, na kung saan nakasalala yung kanyang buhay, tiyak yan na tatawag sa Diyos na tagapaglikha. Dahil naturalisa sa tao ang pananampalataya sa Diyos na tagapaglikha. Kaso nga lang, pagkatapos ng krisis, pagkatapos ng sakunang iyon, babalik na naman siya doon sa kung ano ang kanyang paniniwala sa lugar na kanya nakagisnan, kung ano yung pamumuhay ng tao. At ang nakikita niyong verse na ito, nabasa na natin ito nung nakaraan. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
falamma najahum ilal barri idahum yushrikun. At ang aya na ito o talatang ito na sa Quran, sa panahon ng mga sakuna at kagipitan na ayon sa talatang iyan, makakalimutan ng tao ang nakagisnan niyang paniniwala at kaugalian na salungat sa kanyang naturalisa, sapagkat ang pinahalagahan niya sa pagkakataong iyon ay ang kapakanan niya. Pero kapag nalagpasan na niya ang mga kagipitang ito, ay muli siyang babalik sa mga gawain at paniniwalang ayon sa kaugalian at paniniwala ng karamihan. Maraming mga nasadlak sa kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan o kaya pagsamba sa kapwa natin nilikha dahil sa pagpapahalaga sa karangalan at katayuan sa kinabibilangan nating sosyudad. Kaya ang karamihan ay sumusunod na lamang, kagaya sa sinabi na natin nung nakaraan, sumusunod na lamang sa agos ng pamumuhay at kaugalian na ating nakagisnan. Kaya nga, sa larangan ng pangangaral ng Islam, ang malaking hadlang sa atin o malaking hadlang sa tao sa pagtanggap ng katotohanan na ay ang kaugalian niyang nakagisnan. Kasi lagi nating isinaalang-alang palagi ang kung ano ang iisipin o sasabihin ng mga tao, kung ano sasabihin sa atin. Isinalang-alang palagi natin ang karangalan kapag nag-iba tayo ng relihiyon o paniniwala sa nakasanayan na at sinusunod ng karamihan. Ewan ko kung maalala nyo, nabanggit ko minsan yung halimbawa at ito'y hindi ko makalimutan na natural sa ating lahat, kagaya doon sa nakausap kong engineer, na pagkatapos kong maipaliwanag sa kanya ang mga paniniwala sa Islam na sinasang-ayonan ng naturalisa ng tao, sinasang-ayonan ng matinding pag-iisip. Pakimute muna yung ating mga mic para malinaw yung ating lecture. Okay, sinabi sa akin ng engineer na ito, sabi niya, aminado ako sa katotohanan ng Islam. Ang totoo, hindi naman talaga ako relihiyoso. Naturingan akong Kristiyano, pero hindi ako nagsisimba. Kaso nga lang, kung magmumuslim ako na ang bayan namin ay walang mga Muslim, ako lang mag-isa, magiging iba yung aking pamumuhay. At inihalintulad pa niya, sa isang pato, sabi niya, na inilagay mo sa grupo ng mga manok, natural siya ay naiiba. Kaya, ang tinutukoy sa talatang ito na ating binasa, na ang tao, karaniwan lang talaga sa atin, na sumusunod sa kung ano ang nakagisnang kaugalian o paniniwala ng lugar o bayan na ating kinalakhan. Isa pang halimbawa, no? Kagaya halimbawa sa mga taong pinangangaralan ni Propetang Moises na sumampalataya sa Islam. Si Moises na nabanggit din sa Bible na kung saan nandito yung verse sa Quran, "Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana." Patanong ang talatang ito na nasa Quran. Nagsabi sila, dumating ka ba sa amin upang magbaling sa amin, palayo sa natagpuan namin sa mga ninuno namin? Na ang pangangaral ni Moises hindi matanggap ng mga tao kasi ilalayo sila sa kung ano ang paniniwala at kaugalian na kanilang nakagisnan, na kung saan ang realidad sa kalagayang ito ng mga tao
na susunod lamang sa kung ano ang agos ng pamumuhay, maging ang mga naturingang mga ngaral, halimbawa mga ngaral ng Islam, yung mga tinatawag na mga ulama, mga duat, yung mga propagators ng Islam, na kung saan dahil sa pagsalang-alang nila, isinasalang-alang nila kung ano ang paniniwala ng mga tao sa lugar na kanyang nakagisnan, na kung saan doon siya mangaral. Kahit yung mga kapatid natin na mga Muslim, halimbawa sa Mindanao, ang isang mangangaral na Muslim na kahit halimbawa kabilang sa mga tribong mga Tausog, Maguindanao, ano pa mga tribo ng mga kapatid nating mga Bangsamoro, mayroon pa rin sa kanila, kahit sila mga naturingang mga ulama, na tinatangkilik ang maling paniniwala ng karamihan sa mga Muslim na yun ang nakagisnan sa mga kanununuan. Kaya ang iba pa nga ay hindi na nagtuturo ng tuwid na paniniwala ng Islam, kung ano ang tunay na tinatawag na akida. Akida ibig sabihin mga pinaniniwalaan, bagkos mayroon pa rin sa kanila na nakikiayon pa sa maling paniniwala ng karamihan, kasi yun kasi ang sinusunod ng karamihan. Ang dahilan yan, alang-alang sa kanilang reputasyon nilang pinangangalagaan. Ang problema, hanggang sa tuluyan na rin silang napabilang sa mga ligaw at naging kasangkapan na rin bilang tagapagligaw. Kaya sa panahon ng kagipitan, lalong-lalo na kapag nakasalalay ang buhay ng isang tao, gusto ko lang pagdiinan, tiyak na ang taong ito'y dadalangin sa totoong tagapaglikha. Kasi iyon ang natural sa pagkakalikha sa tao. Natural siyang kumikilala na mayroong tunay na Diyos na tagapaglikha. Kaso nga lang, kung ang susunod na kanyang kinamulatan, maling Diyos ang kanyang dinadalanginan, kahit hindi matanggap ng kanyang matinong pag-iisip ang mga maling Diyos na kanilang kinikilala at sinasamba. Kaso, sabi na natin, sunod na lang sa kung ano ang agos ng pamumuhay ng mga tao. Pero kapag dumating sa kanya ang krisis sa buhay, kagipitan na kung saan nakasalalay ang kanyang buhay, hindi yan dadalangin doon sa nakagisnan niyang dinidiyos na maging siya ay nag-aalinlangan. Bagkos, isaisip niya na tatawag sa tunay na Diyos na tagapaglikha, sapagkat iyon lamang ang may kakayanan na makapagliligtas sa kanya sa kagipitan. Subalit kapag natapos na ang mga sakuna at kagipitang ito, ay muling bumalik sa pangkaraniwan niyang pamumuhay. Muli na naman siyang tatahak sa nakagisnang paniniwala at kaugalian na maaaring paniniwala at pagsamba sa isang Diyos-Diyosan o maraming Diyos, o kaya'y paniniwala halimbawa sa ateismo na binanggit ko kanina, prinsipyo ng mga komunismo. Halimbawa kung nakagisnan mong bansa, Russia kunyari o kaya China, na hinubog ng gobyerno, maging ng Ministry of Education mula pa sa elementarya hanggang magkolehiyo, isinasaksak sa isipan, puso't isipan ng mga mamamayan na walang Diyos na tagapaglikha. Pero kapag nakaranas din sila ng kagipitan, natural lang talaga yan, natatawag doon sa Diyos na tagapaglikha. Dahil dito narapat na magpunyagi ang mga Muslim na nasa tuwid na akida, tayo na mga nasa tuwid na pananampalataya, na pag-aralan na natin kahit katiting man lang ang mga pinaniwalaan sa Islam, magsumikap na niyayahan din ang mga tao na bumalik
sa original nilang kalikasan ng pagkakalalang sa kanila ni Allah, sapagkat ang fitra na nabanggit ko na nung nakaraan, ang word na ito na fitra, ang salin ay naturalisa, na ang fitra na ito ay nananatili sa tao, hindi ito namamatay. At ito rin ang paraan ng pangangaral ng lahat ng mga propeta ayon sa banal na Quran. Pag sinabing lahat ng mga propeta, hindi lamang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang na dito si Jesus Christ. Kailangan natin magpunyagi upang mamulat ang marami pang mga Muslim sa katotohanan ito ng naturalisa ng tao, upang marami rin ang magsusumikap na alisin yung sinabi ko kaninang hugasan nung nakaraan. Hugasan ang naturalisang ito ng mga tao na kung saan hugasan ng nakatakip o nakabalot ng mga karumihan ng maling paniniwala na nakagisnan natin. Maling simula ay nakagisnan o kaya maling ideolohiya na nakagisnan. At muling pagkatapos nitong mahugasan sa pamamagitan ng pangangaral ng Islam, natural, lalantad ang kadalisayan at kagandahan ng naturalisang ito na kumikilala sa totoong tagapaglikha. Kung maalala nyo nung nakaraan, nabanggit ko sa inyo ang halimbawa na ang isang mamahaling hiyas, mamahaling perlas kunyari o kaya mamahaling diamante, kapag ito'y nabalutan ng karumihan, dumi, hindi natin iniisip na yun ay mamahalin palang diamante. Akala mo ay kagaya na isa lamang sa mga buhangin o kaya isa lamang sa mga graba. Pero kapag ka nahugasan, muling kikinang ito't makikita ang kagandahan ng mamahaling hiyas. Gayon din naman ang tao. Ang tao kahit namulat sa maling ideolohiya at maling paniniwala, kapag ka nahugasan ng mga maling paniniwala ang kanilang mga puso't isipan, babalik sa kanila ang naturalisa. At ang naturalisa sa tao, pagkilala na mayroong dakilang tagapaglikha. Ang mga paniniwala o mga ideolohiyang komunismo o kaya ateismo o paniwala sa iba't ibang mga mararaming mga Diyos na tagapaglikha, ang mga iyan ay hindi na sang-ayon sa kung ano ang naturalisa ng tao. Siguro sa ngayon, matalakay natin na masimulan natin kahit konti man lang ang ating matatalakay dito sa pangalawang patunay sa kairalan ng tagapaglikha, ang lantay na pag-iisip, na kung saan nakikita nyo ang aya o talata ng Quran. Okay? Ito yung ikalawang patunay, ang lantay na pag-iisip. Ikalawang patunay sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. Kung ang pag-iisip na ito ng tao ay hindi pa napapangibabawan at natatakpan ng karumihan ng mga maling kaisipan at paniniwala, ito po ay likas na naniniwala sa kairalan ng tagapaglikha. Ang ibig pong sabihin ng lantay na pag-iisip, sa ating lingwahe ginagamit natin ang salitang lantay na ginto. Pag sinabing lantay na ginto, puro yan, walang halong ibang metal. Kung baga, 24 carats. Ang ibig sabihin ng lantay na pag-iisip, yung pag-iisip na hindi rin nadumhan kagaya sa naturalisa, hindi pa nadumhan ng mga maling ideolohiya o kaugalian na nakagisnan. Kaya kung ang lantay na pag-iisip na ito ay hahayaan sa lugar na kung saan hindi naaabot ng impluwensya ng iba't ibang maling kaisipan at paniniwala, likas itong kumikilala na ang dakilang
nilikhang ito sa sansinukob. Ang sansinukob sa buong universe na ang mga dakilang nilikha na ito, na mga dambuhalang mga nilikha sa dambuhala ring universe na ito, ay kailangang mayroon ding dakilang tagapaglikha. Bakit? Bakit? Kasi natural sa pag-iisip ng tao, matinong isipan ng tao, hindi pa nababaliw na ang nakikita niyang nilikha. Natural, mayroong tagapaglikha. Kung sabihin ko sa inyo na ang nakikita niyong bahay kubo, walang gumawa niyan, lumindal at kumidlat lang kasi kanina nagkaroon ng bahay kubo dyan. Hindi yan tanggap ng taong matino ang isip. Kaya habang lantay pa raw ang pag-iisip o matino pa ang pag-iisip ayon sa mga scholar ng Islam, ito yung mga taong ligtas ang kanilang mga pag-iisip sa maling akala, maling mga paniniwala, hindi pa nangingibabaw ang sarili nilang pagnanasa sa kung ano ang natural na tinatanggap ng matinong pag-iisip. Pag-iisip na kung saan hindi pa na-impluwensahan ng mga maling akala, maling mga ideolohiya o maling mga kaugalian. Ang lantay na pag-iisip na ito tiyak nakikilala sa kairalan na mayroon ngang dakilang tagapaglikha, sapagkat hindi maaaring aksidente lamang na umiral ang mga kahangahangang nilikhang ito sa buong universe na ito. Kagaya sa sinabi ko kanina na kahit ordinaryong bahay kubo, hindi niyo matanggap kung sabihin kong disgrasya lang nagkaroon ng bahay kubo, bakos ang tinatanggap ng ating sentido komon na mayroon talagang taong gumawa ng isang bagay na nagawa. Hindi rin maaaring ang mga nilikhang ito ang nagpairal sa kanilang mga sarili dahil hindi tanggap ng matinong pag-iisip na ang wala ay hindi rin yung wala yung bagay na hindi existido, ang hindi umiiral ay hindi rin makapagpapairal ng anuman. Kaya papaano niya malikha yung kanyang sarili kung wala kang kinikilalang tagapaglikha o tagagawa, yung bagay kaya ang lumikha sa kanyang sarili. Kagaya sa ginawa sinabi nating bahay kubo, kung walang gumawa ng bahay kubo, ang bahay kubo ba ang nagpairal sa sarili niya? Hindi rin yung tanggap ng sentido komon natin. Kaya kinakailangang mayroong dakilang tagapagpairal, dakilang tagapaglikha sa mga ito. Ipinagkaloob ni Allah sa tao ang utak na wala sa lahat ng mga hayop upang makilala ang katotohanan at siyempre kabaliktaran ng katotohanan, kasinungalingan o kabulahanan. Makikilala ang tama, kabaliktaran ng tama, makilala din ang mali. Kaya ang matinong isip ay kumikilala sa katotohanan na mayroong tagapaglikha at tumatanggi ito sa kaisipan ng komunismo, tumatanggi sa kaisipan ng ateismo. Dahil dito, binanggit ng librong binasa natin noong nakaraan, Al-Aqidatul Muyassara, ang paglilinaw sa mga patunay na ito. Narito ang halimbawa ng patunay tungkol sa kwento ni Jubair bin Mut'im. Inilagay natin dito yung kwento ng buhay ni Jubair bin Mut'im. Yung nakita nyo dyan na sipi, ito ay salita ni Jubair bin Mut'im. Kada kalbi ay yatir. Ito ay binanggit niya, halos ang puso ko ay lumipad. Pero basahin muna natin ang kwento
noong dumating daw si Jubair bin Mut'im sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang layunin niya para tubusin yung mga bihag sa nangyaring labanan sa Badr. At nang sandiling iyon, siya ay hindi pa Muslim. Nakarinig siya sa propeta. Ito ay nagkataon na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagre-recite ng Quran, kasi nga habang nagdadasal tayo, nire-recite natin ang Quran. Ang propeta ay nagsasala at nirecite niya, sakto, nirecite niya yung aya sa Quran na inyong nakikita. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun. O nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay? O sila ay ang mga tagalikha? O lumikha pa sila ng mga langit at lupa bagkos hindi sila nakatitiyak? O taglay ba nila ang mga imbaka ng Panginoon mo? O sila ay ang mga taga-pangibabaw? Pagkatapos na ma-recite ng propeta ang ayan na ito, habang nagsasalat siya, sinabi ni Jubair, sabi niya, kada kalbi ay yatir, halos ang puso ko ay lumipad. Bakit kaya? Kasi ang mga Arab, naunawaan nila noong unang panahon, naunawaan nila ang lingwahe ng Quran. At iyon daw ang kauna-unahang pananampalataya na pumasok sa puso ng isang musyrik o hindi Muslim na ito. Pansinin po natin ang mga talatang ito ng Quran na naglalaman lamang ng dalawang pangungusap. Patunay na hindi mapapasinungalingan sapagkat kinikilala ito ng taong may matinong pag-isip. Sa mga talatang ito, itinanggi ni Allah na ang tao'y iiral sa pamamagitan ng aksidente lamang. Sinabi niya, o nilikha ba sila mula sa hindi isang bagay? Anong ibig sabihin? Nangangahulugan, nilikha ba sila ng isang hindi makakalikhang tagalikhang aksidente lamang? Ito'y patanong na nagpapahiwatig ng matinding pagtanggi na sinasang-ayunan ng matinong pag-isip ng pag-iral ng tao at lahat ng mga nilikha sa pamamagitan lamang ng aksidente ay isang malinaw na kasinungalingan, kasi ito yung prinsipyo ng mga ateista. At dinugtong pa ni Allah, o sila ang mga tagapaglikha, am humul khaliqun, o sila ang mga tagapaglikha o tagalikha. At ito naman ang ikalawang kabulaanan. Bakit? Sapagkat ang hindi umiiral ay hindi rin makapagpapairal o makakalikha ng sarili nito. Hindi niya kayang likhain ang sarili niya o makalikha ng anuman. Ito sinasang-ayunan ng matinong pag-isip na ang hindi umiiral ay hindi makapaglikha ng sarili niya o kaya ng anuman. Ang tao ay dating hindi umiiral, papaanong makakalikha ang isang hindi umiiral? Kaya kinakailangan umiiral ang tagapaglikha na lumikha ng lahat ng mga nilikha. Ang hindi natin maaarok na lawak ng universe na ito, at hindi pa natin alam na bilang ng mga kalawakan, di natin alam ang bilang ng mga galaxies na ito, bilang ng mga planeta, di natin alam ang bilang ng mga bituin. Hindi tanggap ng matinong isip na ang mga dakilang nilikhang ito ay aksidente lamang na umiral at aksidente din gumagana at kumikilos ng walang dakilang tagapaglikha na tagapangasiwa. Bagkos kinikilala ng matinong isip
ng mga ito'y tanda na mayroong dakilang tagapaglikha na narapat paglingkuran at sambahin ng mga nilikha niya. Mga kapatid, ulit-ulitin ko mga kapatid, balik-balikan ninyo itong tatlong slide na ito na send ko sa inyo sa GC natin. Yung memoryahin ang pagkasunod-sunod ng 6 na haligi ng pananampalataya o 6 na haligi ng iman. Tapos, yung unang haligi dyan, ang pananampalataya kay Allah, memoryahin din natin ang pagkasunod-sunod. Yung 4 na yan, na ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan ng pananampalataya sa kairalan niya, sa kanyang rububiyya, uluhiyya at pananampalataya sa mga pangalan niya at mga katangian niya. At ang una na yan ang una nating tinalakay. Hindi pa natin matatalakay ang ikalawa. At ang una naman na yan, ang pananampalataya sa kairalan ni Allah, natalakay na rin natin ang number 1 lamang din at number 2. Na ang pananampalataya sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga patunay. Ito yung mga nagpapatunay sa atin. Ang una yung matino natin naturalisa, natapos na natin yan. At ang ikalawa ay ang lantay na pag-iisip. At inshallah, sa susunod na Martes, sa susunod na Martes siguro mga kapatid, siguro try natin kung ano ang oras na kumbinyente para sa lahat kasi Ramadan na. Maaring ilipat natin yung oras siguro mga 10 o'clock. 10 o'clock, karamihan naman sa atin kapag Ramadan, alas 10, ang iba nga hanggang madaling araw, gising pa kasi kapag Ramadan, madalas, gabi yung ating mga trabaho. Inshallah, sa sunod na Martes, baka magpo-post lang ako kung anong oras ang convenient sa bawat isa sa atin. Pagpapatuloy natin ang topic, ang pangatlo, ang nasasaksihang pagkadama. At siguro matapos natin ang pang-4 na rin, yung tumpak na batas. Ang nasaksihang pagkadama na tinutukoy diyan ay ang yung 5 senses natin at ang pang-4 na tumpak na batas, yung mga banal na kasulatan o mga banal na aklat. Hanggang dito lamang tayo mga kapatid. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.